parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, pumonsulta sa mga taga-ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng boss, jeep yung pinag-uusapan. At imported pa. At parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. Yeah, I assure po base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po lumalapit? yung foreigners, sila po yung nag-apply kasi na Kaya nga, di wag nyo certificate. entertainin. Wag nyo entertainin, as simple as that. Unahin nyo muna yung local. Apo. Di ba? At saka, base po sa sinabi ni Mr. Francisco, at saka sa... Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dolyar na pang under the table siguro. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gustong-gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron... good morning everyone. After 7 years, tagal na, after 7 years, several Senate hearings tungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program, andito ulit tayo. Ang tanong, bakit? Ano bang problema? Baka kulang tayo sa komunikasyon sa isa't isa, kulang sa pagpapaliwanagan, hindi nabibigyan ng boses yung mga iba't ibang sektor na maapektuhan, yung mga jeepney operators at mga jeepney drivers. So this is the time, the opportunity for them to be heard. And of course, siyempre pakinggan natin ang ating mga taga DOTR, LTFRB, LTO na kasama ngayon. Now, kailangan sa araw na ito meron tayong ma-accomplish. Ayoko na tatapusin itong hearing and then balik ulit tayo dahil wala lang, hindi pa rin tayo clear kung ano talaga ang agenda at pakay natin na para mabigyan ng solusyon sa araw na ito ang mga hinaing ng mga jeepney operators and drivers. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Months ang 7 years. So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Di ba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga chuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-usapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipi-phase out. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman tong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, huwag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. God damn. Diba? Yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Halos magkapareho ng halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila. Magkano kikitain pag ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab? Kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat gawin ito modernization program na hindi nasasaktan yung mga maliliit nating chuper. Okay? Since nandito pala yung mga taga Sarao at Francisco Motors, nandito ba? Sarao at Francisco Motors. Kaya nyo ba i-manufacture itong modernized jeep at magkano ho kung kayo po magmamanufacture? Si Mr. Edgardo Sarao, sir. Bali, noong 2018 and 19, naglabas kami ng mga prototypes which cost around mga 2.8 dahil full electric yun eh. Ang nagiging problema sa PUV na full electric, medyo may kamahalan. Then, ang problema naman namin as manufacturer, yung source ng Euro 4 diesel engine, wala dito sa atin. So, yun ang hinihintay namin from Department of Transportation, kung magagawa nilang paraan yung source o supply ng mga engines and mechanical parts. So yung Euro 4
standard, wala ho kayong kakayahan Wala na talaga. May nabibili sa manufacture market, Euro 2 rating. Bali yung mga first generation na brand new diesel engine. Maganda rin yon dahil hindi nagkakapulot yun eh. Pero ang magiging problema dahil ang demands ngayon required is Euro 4 diesel engine. Wala ka makukuha except yung mga nasa gray market, yung Chinese paid. Okay. Medyo malabo pa Mr. yun. Elmer Francisco, kayo po. Mr. Chairman, tayo po, noon pa po sinabi ko na to, sinabi ko rin sa media, sa congressional inquiry, kaya po natin. Kaya po natin gumawa niyan. So ngayon, ang tanong, bakit late na tayo? Kasi unang-una, nung ginagawa yung PNS o yung Philippine National Standards na mention ni Yusek Ortega, in fairness, wala pa sila nun sa DOTR, hindi kami kinonsulta. Ang kinonsulta ng DTI para gawin yung Philippine National Standards sa manufacturers ay mga manufacturer ng bus sa ibang bansa. So paano may ma-modernize yung yung jeep kung kukonsultahin mo mga foreign manufacturers ng bus? 'Di ba? Parang walang connection. So ang may iwan sa atin ay yung pagtataka na baka may connivance dito. 'Yun yung problema. So dalawa kami ni Mr. Sarao na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarao, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Diba? Hindi ako kinonsulta. Hindi man lang kami sinabihan. Ginawa nila yung Philippine National Standards. Kung titignan ninyo yung PNS na ibinebenta ng DTI, hindi nila yung pinamimigay. Yung PNS, ibinebenta yun ng DTI. Inamin nila yan. Kung titingnan nyo yung litrato ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi yun yung kinonsulta nila. So umpisa pa lang mali na. Alam niyo kung saan namin nabalitaan na merong ganyang rollout sa TV? Hindi nila sinabi sa amin na kami yung mga manufacturers ng tunay na jeepney dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. So napakahalaga niyan. Umpisa pa lang mali na eh. Ba't natin itutuloy? Yun yung tanong ko. Diba? So kung tanong, kaya ba natin? Yes, kayang-kaya natin. Kaya ang ginawa ko, unang-una, kinausap ko yung mga usual na usual partners natin. Kasi hindi lang naman jeep yung ginagawa ng Francisco Motors. 1960, pinasok natin Isuzu dito sa Pilipinas. 1970, pinasok natin Mazda. So lahat ng Francisco Jeepney, simula 1960, maging yung mga kasama natin ng mga operators can attest to this. 1960 up to the present, lahat ng Francisco Jeepney, 100% brand new. And 85% Philippine-made. Hindi yung 25% lang. Di ba? Kasi ngayon, 25% sabi mo locally manufactured, kalokohan yun. It's a way for them to be able to import and call it locally manufactured. So, para sa akin, malaking kalokohan yun. Then next, ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yon sa kanila. Hindi na nila pwedeng gamitin sa kanila. So why will we use it? Ibebenta sa atin ng pagkamamahal. Napakalaking kalokohan. Kaya mahal yung modernized na mga minibus. Kasi Euro 4 engine, Euro 5 engine, sobrang mahal, hindi na ginagamit sa ibang bansa. Ngayon, hindi jeepney yung ibinebenta nila. In contrary, with all due respect to Yusek Ortega, sinabi niya na, okay, it's a marketing concept na kapag maraming competitors, bababa yung presyo. But I beg to disagree. Ang tanong ko sa kanila, ilang negosyo na po ba yun na nasimulan ninyo at naipundar ninyo? Kami, 77 years na kami dito sa industriya. Ako personally, 32 years na. Pinasa ko na nga sa anak ko eh. Siya na yung presidente at CEO ng Francisco Motors. Pero ang sa akin, kung i-open mo yan sa lahat ng mga foreign manufacturers, ang dami naming mga trabahador na nawalan ng trabaho. Dahil inopen mo sa foreign manufacturers. Hindi totoo yun ang makakababa ng presyo. Ang tunay na makakababa ng presyo ng tunay na jeepney ay economies of scale. Kailangan merong mga manufacturers dito sa Pilipinas, local manufacturers, na gagawa ng tunay na jeep. Yun ang dapat mangyari. Hindi tayo dapat yung directly importing lang. Hindi pwede yun. Kasi hindi tayo makaka-achieve ng economies of scale. Sabi nila merong 60 plus o 59 o 60 plus na accredited ng LTFRB. Wala po kami ni Mr. Sarao sa listahan na yun. Wala kami doon. Wala kaming certificate of compliance pa. Bakit? Kasi simula pa nga lang, di kami sinabihan. Pangalawa, lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Atty. Guadis, pinatay niya. Lahat ng proposal namin. Yung superhero program namin, na mamimigay na nga lang kami ng libreng jeepney. Pinatay ni Chairman Guadis. Mhm. So, paano gagawin natin yan? Di ba? Ang si Chairman Guadis dito. Ayun. At least ngayon, Mamamatay. magkakaharap tayo dito. Di ba? Para mamamatay ka ng mga jeepney. Ang problema, Minutes. ito, Mr. Chairman, ang problema ko, nakausap, full disclosure, kasamahan ko si Secretary Bautista sa Rotary Club. Kaya nakakapag-usap kami ng diretso. Meron ako, ngayon,
matibay ang Francisco Jeepney. Gamit nila yan. Kahit sila Kaobet, sabi ni Kaobet dati sa TV, pag Francisco ang jeepney, maski sa butika makakabili ka ng pyesa. Sabi mo yan, Kaobet, di ba? Totoo yan. Dahil ang gamit nila hanggang ngayon, nung iba sa mga operators natin, Francisco Jeepney pa rin, o Saraw Jeepney, nagawa namin 30 to 50 years ago. Hanggang ngayon, tumatakbo pa rin. Pero yung mga minibus na imported, 3 taon pa lang, zombie na itsura. Thank you, Mr. Francisco. Mr. Chair, Ah, Mr. Chair. Excuse me po. Okay, sa sandali po, mabilis na question to, kasi nabanggit kanina ni Mr. Edgardo Sarao at saka ni Mr. Francisco, yung Euro 4 engine. Yun yung ni-require nyo dito. Number one, kung totoo yung sinasabi nila na basura na yung sa ibang bansa, bakit natin gagamitin dito? Bakit nyo i-require yung mga modernized jeepney na kailangan Euro 4 engine ang gamitin? Mr. Chair, may I be recognized again? Bakit kinakailangan Euro 4? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, when we assumed this position, this was the standard set by the Department of Environment and Natural Resources. So we merely adopted the standard set by the DNR nung pinatupad po namin itong proyekto. Sandali na lang. to. Sa next hearing, patawag natin DNR. Patawag natin. So Hindi, DNR nag-set niyan. Baka, Opo. baka ang negosyo taga DNR na yan, yung Euro 4, doon kayo kukuha surplus. Basura na lang daw eh. O tapos ngayon, yung basura ng ibang bansa, yun yung dadalhin dito para gamitin natin. Mr. Chair, it is Euro 4 or higher, yun po ang nasa standards ni DNR na doon po sinunod ni DOTR. Naman kasi ng ibang mga jeepney driver, pag electric, of course, maganda yan. Maganda sa environment. Kulang tayo sa wala tayong mga charging station. Yun, ang downside doon. Diba? Saka yung sa spare parts, medyo mahirap din. Mr. Chair. Bago po kasi yung technology na yan dito sa ating bansa, kaya, probably it will take 5 or 10 years bago natin i-embrace yung technology. No? Although maganda talaga kung maganda. Pero right now, we have to settle sa fossil fuel-fed engine like diesel engine para sa public transportation. Mr. Kaso Chair. nga, ang sabi ni Elmer, Okay, sige po. yung Euro 4, pasina. Hindi, kanina, tama nga naman yung punto ni Governor Padilla. Siguro habaan. Siguro sa bangko kakausapin natin from 7 years to 10 years, 12 years para yung monthly amortization bababa din. So may kikitain pa rin yung jeepney driver. Meron siya may uwi sa kanyang pamilya, di ba? At the end of the month. Nakikita ko isa sa mga reason bakit hindi matuloy-tuloy din po itong programa. May mga tumututol. Hindi niyo po na i-disseminate yung information properly. Ito na nga po yung sabi kanina sa opening statement ko. Public Transport Information and Management Center, 319 million na pinondo from DOTR to LTFRB. Ito po yung na-flag down ng COA noong 2021. Ito nga sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa lahat ng stakeholders. Route Rationalization Program. Binigyan kayo ng 45 million. Pero hindi rin po nagastos. See? So parang wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga impormasyon na mahalaga para maintindihan yung mga maapektuhang sektor. Parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, pumonsulta sa mga taga-ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Kukonsultahin yung mga manufacturer ng bus, jeep yung pinag-uusapan. At imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. At nasabi ko rin po kanina, nabanggit din po ni Governor Padilla, malaki pong may tulong to sa ating ekonomiya pag suportahan po natin yung local manufacturers natin. Huwag po natin ibigay sa ibang bansa. And that will generate big employment pag locally manufactured. Mr. Chair. Mr. Chair, Meron lang ako, no? Yes. With your Senator indulgence. Curious na ako, no? Kay pwedeng si Mr. Francisco or Mr. Sarao sumagot. Kasi maganda nga, gusto natin buhayin yung supportahan yung local manufacturers para magkaroon ng employment. Ang problema kasi, Mr. Chair, mataas yung yung modern jeep 2.8. Halimbawa, economics of scale, halimbawa 30,000, 50,000 ang makuha nyo. Gaano kababa nyo tingin maibibigay? Kasi mas, pag konti na kasi siyempre, mas mahal yun, given yun. So, hanggang magkano kaya na yung abot kaya ng ating mga operators? Paano nyo maisasagad? Bawa, may 20,000, 30,000 ang units sa order sa inyo. Kahit sino po sa inyo pwede sumagot. Mr. Chairman, ako po muna pinauna ni Mr. Sarao. So, nabanggit po ni Governor Padilla yung presyo namin.
Nauna na po ako nakapag-declare sa media, pati sa Kongreso, na yung unang 1,000 na units na magpapareserve sa Francisco Motors, of which lumampas na po kami doon. Yung first 1,000 units, committed po ako doon. Bibigay ko na 985,000 pesos. Yung first 1,000 units, yun po. Ngayon, yung lampas po, dahil nasa 1,300 units na po yung nagpapareserba, yung lumampas po ay 1,997,000. Pero ito po ay full electric na. Hindi po yan yung sinasabi ko na Euro 4 na bulok na. So, electric po ito na bagong teknolohiya. Wala po kayo makikita sa merkado ngayon dito na nagbebenta ng electric na jeepney or minibus na merong range na 250 kilometers. So 250 kilometers po yan. Yung 2021 model po natin, 100 kilometers lang po yung range niyan. Ito pong bago, 2025 model na po, na isasubmit namin sa DOTR sa mga mid-July po. Sasubmit po namin para makakuha tayo ng bagong Certificate of Compliance, 1,997,000, pero 250 kilometers na po yung range niyan on one full charge. Ang jeep naman po kasi hindi kailangan na sobrang layo dahil pabalik-balik lang po yan sa fixed na ruta. So meron lahat po ng pagde-deployan natin ng electric jeepney ng Francisco ay magde-deploy din po tayo ng charging stations. Meron pong fast charger, then kada jeep po may kasama rin siyang charger na pwedeng i-plug lang sa regular 220 outlet, 220 volts na outlet. So, yun po yung yung isa natin. Yung sa presyo, mapapababa po natin. Then totoo rin po yung sinabi ni Governor Dong Padilla na ang warranty po na ibibigay ng Francisco Motors sa Francisco Jeepney ay 15 years. 15 years ang warranty. Dahil po dito, meron tayong mga kausap ng mga bangko. Meron na pong 3 private banks na mga malalaki po dito na local banks na nag-commit po sa atin ng hanggang 11 years na amortization. Meron po kasing mga ruta na mahahaba, ang ruta at maraming tao, kayang-kaya nilang magbayad ng 3 years, 4 years, 5 years. Pero meron po mga may iksing ruta na konti ang mga pasahero na na-compute na po namin hanggang 11 years kaya po nilang bayaran. Ang importante po ay yung kayang kitain ng kanilang operation, yun po ang mahalaga, na meron pa silang maiuwi sa kanilang mga pamilya. Then kanina po nag-usap din kami ni Mr. Averion ng Land Bank. So, ngayon nalaman niya na 15 years yung warranty namin. Baka naman yung 7 years pwede pa nating ma-extend through sa government banking institution. Ngayon nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa ating mga mambabatas dahil doon sa EVIDA, yung Electric Vehicle Industry Development Act. Dahil 1980s pa lang po, hindi po totoo na bagong teknolohiya yung electric dito sa Pilipinas. 1980s pa lang po, meron ng electric jeepney yung Francisco Motors. Meron din po tayong electric Anfra. Pero ang problema nun, lead acid deep cycle pa yung baterya nun, lumang teknolohiya. Ngayon meron ng mga lithium. Ngayon, congratulations kay IBAP na presidente na kinonsulta kayo ng DOTR o ng DTI dahil kami po ay hindi. Pero kabayan, magkababayan tayo po yung magtutulungan. Kami po ay nasa electric vehicle industry na rin. At nagpapasalamat kami dahil magkakaroon tayo ng mga incentives para lumikha ng sarili nating drivetrains dito sa Pilipinas. So ang ginawa po namin, humingi tayo ng suporta mula sa BOI, sa gobyerno natin. Dahil nagbigay po sila ng tag 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Hindi sila naka-comply. Yung pangatlong component po na isang 9 billion pa, hinihingi po natin sa BOI CARS program. Noon pa po, 2018, 2019, hinihingi po natin. Ayaw po nila ibigay sa atin. So ang tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018, 2019 pa lang, nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. Okay, thank you Mr. Francisco. Pakisagot lang DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan ng suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo kumukonsulta at inyo pong binibigyan pabor ay yung mga foreign manufacturers. Yeah, mabilisan lang pong sagot kasi nagtatanong ako yung tungkol sa mga sumama sa PNS. Kasama pala natin yung mga local manufacturers po when it happened. So, ang punto ko lang po, there were local manufacturers, builders po na sumama during the PNS 2017. Next po, dito po sa DOTR kasi wala po kaming programa yung sinasabi nyo po na tutulong sa local manufacturers. Siguro po pwede nating imbitahan taga DTI po kasi meron po silang programa doon, yung DTI, that will help the local manufacturers. Baka po doon tayo pwedeng lumapit para yung programa nila ay maibigay natin dito sa local manufacturers. Kaya nga, po. siguro next time, DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney sa mga kalsada natin. So stop consulting with these people, especially from China. Local manufacturers natin, capable sila, 66 years, 77 years na sila
dekada na, sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, I assure po base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po lumalapit? yung foreigners, sila po yung nag-apply kasi na Kaya nga, di wag nyo certificate. entertainin. Wag nyo entertain, as simple as that. Unahin nyo muna yung local. Apa. Di ba? At saka base po sa sinabi ni Mr. Francisco at saka sa Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dulyan na pang under the table siguro. with due respect po, I assure you sa aking pamumuno Well, po. not you, Yeah, pero pa. very clear naman talaga. Yes. Very clear naman talaga. O, sabihin ko sa'yo, ito medyo nalista ng konti. O, nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Ay, Abayat sa kasi ano pa, si Tugade. O, isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system, pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman, Kengkoy? Di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na trend yan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China, Dalian, China. Ngayon dito sa jeepney monetization, China na naman. Bakit gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki yata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron